Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Department of Education o DepEd Mountain Province Division nagsagawa ng forum ukol sa SGC at home and away kick-off sa mga stakeholders. Si Arlene Fagian sa report. Napasamak iti Stakeholders Forum School Governance Council Orientation kan home and away games kick-off babaan iti Department of Education Mountain Province Division dito Bontong edi Calman October 31, 2024. Panggap iti nasaong SGC orientation ngamingat tandudo kadag iti karibungan dagiti agad-adal kan inpakaamuda pa iti home and away games kick-off tapno maamuan dagiti agad-adal kakaro dagiti atleta iti home ground kan away games kan danto aramiden. Gaputa sidigan iti provincial meet dito Mountain Province inpakaamu ni School Governance and Operation Division Chief Rosendo dagiti updates kan mechanics iti home and away games. Sigon kan kuana iti home and away games kat sabali iti usual nga napaspasamak kadagiti provincial meet. Kat kinunana nga ada iti kanya-kanya nga lokasyon iti ayam iti daytoy nga home and away games kan adaan iti host team. Kinunana pa nga iti pagsayaatan kunana kat ada ay ayam mapapasamak kadagiti pamilyar al lugar nga sanay dagiti atleta kat adamot pagayayaman nga kasapulan nga mayroman to dagitoy atleta. Manipod dito'y Bontok, Arlene Fagian para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Arlene Fagian. Kalinga, natanggap na ang No Objection Letter 1 ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project o DAPRDP para sa Farm to Market Road Project sa munisipyo ng Pasil. May ulat si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Opisyal nga inawat iti Provincial Government iti Kalinga ken MLGU Pasil iti No Objection Letter 1 iti Department of Agriculture Philippine Rural Development Project uno PRDP para iti panakaipatungpal iti improvement iti limuot to Balinsiagaw Sur to magsilay to maluksad to Amdalaw Farm to Market Road Project. Sigon kini Provincial Agriculturist Engineer Domingo Baquilan, ini-award ni Engineer Roger Navarro iti DAOIC Office of the Secretary iti October 22, 2024 iti No Objection Letter 1 para iti PLGU Kalinga. Babaan iti daytoy marugyanan iti procurement kuno bidding process iti proyekto. Tinasao nga FMR sub-project at adaan estimated project cost ana saruk 206 million pesos ang aprubaran ken pondoan iti PRDP. Tiregaga iti proyekto a suportaran iti transportasyon iti agricultural goods iti masakdan a komunidad. Dagiti agricultural activities kat pakaibilangan iti heirloom rice, banana ken coffee production. Tanda ni may saribo a household wano nasur 4,000 nga individual iti manamnam mga agdupan kalpasan iti proyekto. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Department of Social Welfare and Development Field Office 1 o DSWD FO1 tuloy ang pamamahagi ng tulong sa mga apektado ng kalamidad sa Pangasinan. Si Sara Kayabyab ng RP Dagupan sa balita. Tuloy-tuloy sa pangiiterya tulong na say opisina ng Department of Social Welfare and Development Field Office 1 at saray residente jad Luyaga Pangasinan ya naapektuan niya kalamidad laut la jad apalabas na Bagyon Christine. Karakulan at saray residente ya akawatla na tulong at saray asalina padilap lapod inya tagaya daluyon o sa storm surge. Unong adlistaan niya DSWD akaiterlara jad nanduruman balay jad Luyaga Pangasinan na unaabot at 8,743 family food packs. Ilaluan niya unat tagay ni iya lapod sa epekto lamot na Bagyon Leon jad Luyaga Pangasinan. Unong sa DSWD tuloy-tuloy sa pangiiterda na tulong jad inbunagaagaw ang iterira jad Syudad Dagupan, Balaya Mabini, Anda, San Infanta. Manlalapod Dagupan City, Sara Kayabyab para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Sara Kayabyab. Mahigit 424 na milyong piso inilaan ng Department of Labor and Employment o DOLE sa implementasyon ng TUPAD para sa mga sinalanta ng Bagyong Christine sa Calabarzon. Ang detalye mula kay Mara Grezula ng RP Lucena. Naglaan ng mahigit 424 million pesos ang DOLE para sa implementasyon ng TUPAD sa Calabarzon, kung saan magiging benepisyaryo ang mahigit 72,000 na manggagawa na naapektuhan ng Bagyong Christine. Ayon sa pabatid ng DOLE 4A, ang mga benepisyaryo ay magtatrabaho ng 10 araw at babayaran batay sa pinakamataas na umiiral na minimum wage rate sa rehiyon. Kabilang sa mga trabahong gagawin ang paglilinis ng komunidad, pag-aalis ng mga debris at pagsasaayos ng mga pampublikong infrastruktura. Pinakamalaking bahagi ng pondo ay inilaan sa Batangas na umaabot sa mahigit 172 million pesos, sinundan ng Cavite na may mahigit 87.5 million pesos, Laguna na may mahigit 87 million pesos, Quezon na may mahigit 61 million pesos at Rizal na may mahigit 16 million pesos. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Grisula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mara Grezula. Lungsod ng Calbayog, Samar, ikatlong sunod-sunod na taong nakuha ang 2023 Green Banner of Seal Compliance ng National Nutrition Council. Narito si Charmaine Perito. Durante ang gindumarak na 2024 Gawad Nutrisyon Regional Nutrition Awarding Ceremony sa pag-host sa National Nutrition Council NNC Region 8, utro nga nakabot sa siyudad sang Calbayog ang 2023 Green Banner of Seal Compliance. Ininaan ni katulong nga tuig nga nakabot sa siyudad ang prestihiyoso nga pagkilala. Gintagan liwat rekognasyon ang naging achievement na Dr. Roy P. Maribuhok nga ginkilala ko mo 2023 Outstanding Provincial and City Nutrition Action Officer ug Mr. Ralph M. Maribuhok nga ginkilala ko mo 2023 Outstanding Provincial and City Nutrition Program Coordinator. Ang nasabi nga tinuig nga event nagahatag honor sa mga local government units ug nutrition leaders nga nagpakita exemplary performance sa pagmanage ug pagpatuman mga programa parte sa nutrisyon. Usa ini nga plataporma pagselebrar sa excellence sa larang sa nutrisyon, maghatag inspirasyon sa mga komunidad ug mag-aghat nga igpadayon ang mga paningkamot sa pag-promote healthy habits ug pag-address malnutrisyon. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Charmaine Perito. Mga benepisyaryo ng Walang Gutom program sa Sulu muling nakatanggap ng kanilang food package sa nagpapatuloy na redemption sa probinsya. Narito ang ulat ni Eloisa Muhammad ng RP Holo. Landoy pagsarang suko si mga raayat hulo katay Manilay karwawakto sin jinis masambu pagkaon de nga parinta kaagi sin Walang Gutom program sin Department of Social Welfare Development o DSWD. Haway tahi jundam ang bun sin barangay Busbus Hulo, makuyag siya na katay maganap pagkaunika na pakaniya pakaanakan niya. Nagsarang sukol isa binapsiya Maulaha sin San Raimundo, Hambuk Balo, inaonbihan ni jinis program sin parintaon makatawang ha mga biyak kanila di makakaus. Piyaon sin istinya on in redemption sin food packages, paduang gatos kasiyaman tagtu beneficiary sin Walang Gutom program hahulo. Sa takyaso nuan ini sinapatikul, Indaran, Old Panamaw, Parang, Luukiwan, Omar. Habayta, Hinuel Guerra, Project Development Officer 2 Retail Management Sections in DSWD 9, yukon kakanapan pa'y mga magkahampit sin program, amuin na magpakatay mahal nga nga ipupilak food package bulan-bulan, halom sin 2 tahon. Dengha RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Eloisa Muhammad.
At narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news.